Okay guys, so it's day 2. So wala tayong nagawa. Hindi na nakapunta si Miguel kagabi. Kasi meron siya maraming tinapos. So kung saan tayo natapos kahapon, ganyan pa rin siya hanggang ngayon. Konti lang naman kailangan natin gawin. Hindi na to parang yung preparation natin for its first drag racing. Kasi ito, mabilis na lang. Konti lang yung gagawin natin. So ngayon, tapos na yung preno natin. Nakita nyo, ito. Ayan, nakatanggal na siya, pinturado na siya. I-rebuild na lang yan mamaya. Tapos, yung langis, completely drain na. Nakimigil lang yung oil filter natin, so hindi pa tayo makakapagsalin. Tapos ngayon, lilinisin ko na yung loob. Ayusin na natin yung mga pwede natin ayusin para pagdating dito ni Miguel, dala niya yung ibang parts, tuloy-tuloy na tayo. So, let's go! Sana umabot tayo bukas kasi kailangan ko pang magpa-align. So, sana matapos natin ngayon, mababa natin tomorrow morning, magpapaalin tayo kasi bukas rin tayo babiyahe. So, tara, good luck sa atin. So, lumabas tayo kasi may binili akong parts. Ito, bleeder valve para sa preno natin kasi nagtatagas yung brake fluid dito sa breather valve na luma. So, bumili tayong bago. Buti meron sa auto supply na mga ganito, no? Ayan. So, papalitan natin to habang wala si Miguel. Tapos, gagawin pa natin yung mga ibang kailangan. Siguro, mag-start ako sa loob. Ayusin ko na muna yung mga loob. Lilinisin, ayusin. Tatakpan ko ulit yung mga wirings kasi binalatan ko sila nung hindi natin mahanap kung anong problema ni Chrissy. So, tara. So, lalabas na naman tayo kasi mali yung binigay nila sa... Magkaiba pala yung harap tsaka likod. Yung sa likod, sumut tong gold na binili natin bago. Sa harap, iba pala. Mas malaki yung thread niya. Tapos, mas maiksi. So, babalik na naman tayo. Dala pa naman ako sample kanina tapos sabi nyo pares lang daw yun. Biglang, hindi pala. So, lalabas na naman tayo. Okay, kakabalik ko lang. Buksan na ilaw dyan. Nakahanap na ako nung... Sana ito na yun. Nandiyan na rin si Miguel. Ito. Sana yan na yan. Sana yan na yan. Nandiyan na rin si Miguel. Puyat. Ayan o. Nasa na? Hindi pa rin dumada. Ayan na. Dumaan na. Puyat. Bakit puyat? Puyat racing eh. Ayan, shoot. Muntik ko pa naman ipilit yung yung thread nung isa. Yung sa likod. Mas pino pala yun. Hindi ko pinilit. Hindi ko pinilit. Huwag kayo iiyak. Oo, pinintrahan ko yan. Yung likod. Hindi ko pinilit Sabi ko parang ayaw pumasok. Pinag-compare ako na. Ayun na si Miguel, to the rescue! Miguel, tingnan mo yung likod. Tingnan mo yung likod. Wow! Oh, wow! Hindi na tayo maasa ni J-Lo. Bago na. Nakabit na yung bagong Ito na, i-rebuild na ni Miguel yung ating preno. Alin dyan yung tumagas? Hindi ko na alam. Isa dyan? Basta isa dyan. Basta isa dyan. Diba? Ayan. Ito na lahat ng parts. Sama-sama sila dyan. Bahala na si Miguel dyan. So, ang gagawin mo, kapalitan mo yung mga seals sa loob. Ito, yung mga rubber seals na to. Yan. Tapos, yung piston mukhang okay pa naman siya. Yung sa handbrake rin? Yung sa handbrake rin ba? Yun dito? Gusto mo pati ito, rebuild na? Meron. May kasama naman yan eh. Oo, lahat na. Para isahan na lang. Eto na naman tayo eh. Yun nga sinasabi ko sa kanila na dapat pala nung nakatanggal, hindi na tayo sumugal. Kaso crunch time na kasi. Crunch time! Ngayon, gagawin na natin tama ngayon. So habang ginagawa niya yun, ayusin ko yung mga nasa loob. So, naalis niya na yung pistons. Ito yung piston yan. Di-screw lang to sa likod. Di-screw lang siya. Sa harap, ditok-tok siya. Para matanggal. Ayan. Nire-rebuild niya na. Inaalis niya yung gasket sa loob. Ayan. May rubber seal yan sa loob. Diyan tumatagas yun. Tapos, papalitan natin yan ng bago. Tapos yung outer rubber seals, yung dust seals, tawag nila doon eh. Di ba? Yan. Tapos, ayusin na rin natin to para sigurado. Habang ginagawa ni Miguel yung preno natin sa likod, kakalasik yung distributor natin. Hindi, wala. Hindi lang nalagyan ng beta gray.
Para sigurado lang. Or nalagyan ba? Hindi nalagyan. Kasi yung distributor natin is hindi ko alam kung para saan. Pang sok. Chop suey. So, isang bolt lang yung mahawak dyan. Lalagyan na lang natin ng Betagray para dumikit siya. Although hindi naman siya tumatagas, pero better to be sure pa rin, di ba? So, kakalasin natin to para lagyan ng Betagray. Pero hindi ideal gawin yun. Kung maayos naman distributor mo, palit ka ng oil seal. Huwag mo lalagyan ng Betagray kasi pangtanga lang yun. Wala lang tayong choice ngayon dahil yung distributor na nakabit sa atin, isa lang yung bolt na humawak. Dapat 3 yan. So, para makasigurado tayong sealed siya, lalagyan natin ng Betagray. Nilagyan ata ni DJ. Meron ata. Hindi ko alam eh. Ano sa tingin nyo? Meron ata. Palitan na lang rin natin para sigurado. So, scraping ko muna to, tapos lilinisin natin. Applyan natin ng bago. And when you are removing your distributor, always leave a marker para alam mo kung saan siya nakatutok. Kasi may timing yan sa distributor eh. Ito, may marker tayo dito na color blue. Yan. Para ima-match ulit natin, tatapat natin yung sa distributor para hindi siya mawala sa timing. Huwag nyo kakalimutan yan. And also, merong oil seal sa labas, meron oil seal sa loob. Itong distributor na to. Kaya pwedeng hindi na siya tumatagas sa labas, pero sa loob naman siya nanggagaling yung tulo. So, mas mahirap yun gawin. So, kahapon, may kinikwento sa akin si Miguel. Tawag siya sa akin. Sabi niya, may binibenta sa akin na B16B Type R na cam. Sabi ko sa kanya, isa lang naman yung cam mo ah. Ba't kailangan mo ng pang B16B? Yung wala, inaalok niya sa akin. Excited pa naman siya na sabi niya sa akin, kung may binibenta sa akin na B16B cam. Anuin mo yun? Konsulto. Single cam nga lang. So, nalinis ko na yung... Siyempre, when applying Betagray, you have to clean the surface para yung adhesive kumapit ng husto. Yan. Ayan, nilinis rin natin yung sa distributor. So, applyan na natin yan. Ngayon pa lang para matuyo na siya agad before mag-start ng kotse. So, natanggal ko na yung oil filter kasi nandito na si Miguel. Nandiyan na yung clamp niya. Buksan natin to, tingnan natin kung anong laman nito. Kakatingin natin pa ganyan. Tsaka pa ganyan. Pa ganun. Tapos bubulat-latin natin yung filter sa loob. So kukunin ko lang yung miniature natin. Cutter. Dito tayo magka-cutter. Hindi na natin kailangan ng safety equipment dito. Maliit lang to. So madali lang siya. Gab, hindi ko na ipopos kakat to. Pero kasi madumi yung kamay ko, madudumihan yung camera ko. So, abang ka lang dyan. Ha? Sana? Ito. Bubuksan ko to. Para malaman, makita yung laman. Okay, so ito na yung ating cute na cutter. Ay, yung mansyumot ng battery. Yan! Oh. Buksan natin to. So... Ooh, it's still scary. Dito ko gagawin sa sahig. Low bat. Mission fail na naman tayo. Low bat. So, paano ba natin gagawin to? Paano ba to hindi tatalsik sa akin? Pag ganyan dapat. Hindi natin makat kasi namamatay yung natin. Ito na yung sugat natin. Plano ko siya i-cut pa ikot. Hindi biyakin in half. So, here's what a person with ADHD is. Habang wala si Miguel, lilipat tayo dito sa Montero. Diba? May ginagawa tayo doon. Lilipat tayo dito kasi naisip lang natin gawin to. So, what I have here is a red sticker.
i-wrap natin tong side mirror natin ng Montero para it para meron tayong signature look katulad ni Chrissy. So, parehas na sila. Kailangan lang natin linisin ng konti. Okay, so pupunasan natin to. I tried this at home. I tried it before. Fail. Mahirap pala magkabit ng wrap. Hindi siya biro. Pero ngayon meron tayong heat gun. Heat gun. Meron na tayong heat gun ngayon. Last time wala tayong heat gun. Susukatin muna natin hanggang saan kailangan natin. Kasi I think here. Hindi na tayo pwede magkamali. Kasi wala na tayong red sticker. So, here we go. Tingnan natin kung paano to. Napapanood ko kasi sa kanila. Unang gagawin nila, I tried wetting it with soap. Hindi pala siya effective sa ganun. So, tsatsagayin natin na balutin siyang ganyan. Na meron tayong heat gun na hindi nakasaksak. Guys, hindi ako professional sa ganito. So, konting ano lang muna. Konting pasensya. Yun, no? Mas lumalapad siya ngayon kaysa dun sa walang heat gun. Yan, no? Ayos. Mas madali nga siya may heat gun. Oh. Yun, no? Okay, mukhang successful tong pagdikit natin dito. Again, wala na tayong red sticker, so hindi na tayo pwede magkamali dito. You have to make this count. Okay, so I did my best. Again, hindi ako professional rapper. Pero not bad para sa first timer. Anong tingin niya? With the red accent sa side mirror, same ng kay Chrissy. Ang ating Montero. So, okay, nakabit na natin dalawa. Ayan, oh. Ayan. Anong tingin niya? Okay ba? Okay ba? Hindi siya ganong kadali ikabit. Ang hirap pala nun, hayop. Tignan nyo. For the first timer, not bad na ba? May mga lukot dyan, lukot dito, ang pangit. May mga bubbles. So, pagtsatsagaan muna natin yan. Kasi hindi naman talaga tayo marunong gumawa niyan. Papagawa natin yan sa iba, sa professionals, kay Decal Republic. So, pag napunta tayo doon, papaulit natin. Pero ano tingin nyo? Comment down below. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Magkamukha, ano sila, kumbaga, ayun si Chrissy, red side mirrors. Ayun yung Montero natin, red side mirrors. Twinning! Lilinisin na natin yung coilovers natin kasi meron nga tayong coilover jackets. Coilover jackets, nag-wrap around siya. Hence the name na jacket. Tatakpan niya yung buong coilover kasi to protect it from dust and grimes, di ba? Ito yun. This was sent to us by Coil Jacket Manila. Shout out sa inyo para sa bago nating coilovers, hindi siya masira agad. Kasi last time, di ba, nakita nyo, galing tayo sa STD. Nung pagtanggal natin yung STD coilovers natin, busted na isa, tapos sobrang daming, dito, dumi. Yun yung isa nagiging cause ng stock up na adjustment rings. This one, pag naiipitan niya ng dumi, pag pinihit mo yan, tapos naipitan siya ng dumi, nagsa-stock up yan. So, nagkakos rin yan ng sira ng coilovers. That's why this jacket is very useful. Natatakpan niya yun, imbes na mapunta dun yung maliliit na alikabok, mapoprotektahan siya nung jacket na yun. So, lilinisin na natin yan ngayon. Tapos kakabit natin yung coilover jackets para pagkabit ng preno natin is tuloy-tuloy na tayo. Nakabit ko na yung coilover jackets natin from Coil Jacket Manila. Ayan. So yan, pinoprotektahan niya yung spline dito para hindi nasisiksikan ng mga dumi, alikabok. Kasi pag naipit siya, in-adjust mo siya, naipit yung dumi dyan, mag-grind siya, magsa-stock up yung ring mo. Eto, natatakpan niya yung buo. Aside from that, yung shaft mo, kung wala na yung rubber bushing dito sa loob na nagtatakip ng shaft mo,
protektado niya rin yan. So, yan yung itsura niya. So, ikakabit ko na yung front bumper. Nakabit na natin yung bago natin plaka. Like what I said, yung galing kay A-Spec. Again, shout out kay A-Spec. Gumagawa siya ng custom plates like this. Kung gusto mo pangalan mo, pwede rin. Gumagawa rin siya nun. So, hanapin nyo lang siya sa Facebook. Yun, laki ng pinagbago. Laking bagay nung bagong plaka compared dun sa luma. Search nyo lang siya sa Facebook, A-Spec. Tapos, tanong nyo sa kanya kung how much yun. Kakabit ko lang yung front bumper. Front bumper installed! Ito na, tapos na. Kabit na natin. Madali lang naman ikabit at tanggalin ang front bumper. For the EG, meron siya mga 10mm screw here. Tapos on the side. Tapos kung meron pa rin OEM na, hindi pa natatanggal yung bumper mo ever since, which is malabo. Meron mga screws or clips sa ilalim. Tapos hugutin mo na siya, matatanggal na siya. So basically that's it. Laking bagay nung bagong plako. Ganda. So wala pa si Miguel. Kumakain daw siya. Inaantay lang natin siya. Tapos tuturuan ko kayo mag-change oil. Hindi ko ata naturo sa inyo kapon yun. Okay guys. This segment of our video is brought to you by GP Lubricants. Tuturuan ko kayo paano mag-change oil ng sasakyan. Okay, here are the tools you need. First up, you need your 14mm socket and ratchet, which is this one, to remove your drain plug. Next up, you need your oil filter remover. Ito yon. Maraming iba-ibang klaseng ganito. So, bahala na kayo. Next, you need of course, your oil filter. Every change oil, dapat nagpapalit ka ng oil filter. Your pan, kung saan mo sasaloyin yung drain mong langis. At least 4 liters na kasya. Mas maganda kung mas malaki. You need your jack stands for safety. And your jack to lift the car. And of course, last but not the least, you need your engine oil. In our case, it's GP Lubricants Fully Synthetic 5W40 engine oil. Ito gagamitin natin sa ating sasakyan. First thing you have to do is to warm up your engine. Do not drain the oil na malamig siya, sabi nila. So warm up your engine to warm up your oil, mga 2 to 3 minutes lang naka-start. And then you have to jack up your car. You have to lift your car para may access ka sa ilalim. Kasi doon mo i-drain yung langis mo. So, syempre, jack mo siya, tapos papatong mo siya sa jack stand to be sure and safe. Pag wala kang jack stand and jack lang ginagamit mo, it's a very good practice kung ilalagay mo yung gulong mo somewhere here sa ilalim para kung if ever na mamalaglag yung jack mo, sasaluhin pa ng gulong yung kotse mo, hindi ka madadaganan. Tapos, remove your oil cap bago ka mag-drain ng langis. Also, remove your dipstick. Tapos, punasan mo siya. Next step, kuha ka ng something na pwede mo higan para hindi ka madumihan pag umiga ka sa floor. And then, higa ka na sa sahig like this. Get your ratchet with your 14mm socket. Kung wala kang ratchet, pwede rin wrench. Look for the drain plug on the oil pan. Usually, it's under here. Ito yan. So, luluwagan mo lang yan. Pagbukas mo niyan, tutulo na yung langis. You need to catch it with your tub. It's that easy to drain the oil. In our case, we already drained our oil. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga steps na ginawa ko to do that. So after draining your oil, you need to get your oil filter remover tool to remove your oil filter. Ganito lang siya. Twist counterclockwise, tapos maglalak siya to remove. And twist clockwise, maglalak ulit siya to tighten. So while your oil is draining, the oil filter is usually located under the intake manifold. Kailangan mo siya kunin sa ilalim, dito, sa likod, or pwede ka rin manggaling sa ilalim para mas madali. Pero syempre, not all cars are the same. It's better to do your research first para alam mo kung anong oil and anong oil filter and saan siya located, yung mga gagamitin mo. So, after draining all fluids and putting back the drain plug, kunin mo na yung bago mong oil filter. Kasi ito na yung kakabit natin. So, it's a good practice to fill this up with your oil and then lubricate the oil seal dito sa filter. Para pag hinigpitan mo siya sa likod, talagang matitwist mo siya na maayos. Pahigpit. So, syempre, kunin natin GP lubricants natin na langis.
Let's open this up. And sasalinan lang natin to ng langis. Okay, just like that. Tapos, i-lubricate mo yung top. Yan, lubricate mo lang yan ng engine oil mo. Para once yun ligay mo to, is madali siyang higpitan, i-tighten. So, ginagawa natin to, nilalagyan natin siya ng langis kasi ito is an empty can. Dapat mapuno siya. Pag hindi mo siya nilagyan ng langis, matagal pa siya bago mapuno galing sa engine mo. So, matagal mag-circulate yung engine oil mo nun. So, ikakabit na natin yung bago nating oil filter. So, ang gagawin ko is hand tighten ko muna siya. Tapos, tsaka ko gagamitin yung tool na pangpasikip. So, sipat-sipat na lang muna tayo dito. Tapos, punasan natin. Get your handy oil filter tool para higpitan natin ng mahigpit. Hindi ganun kahigpit ha. Yung tamang higpit lang na baka mamaya birahin nyo ng birahin. Masira yan. Laking problema nun nan. Yung enough lang na para yung lang tumulo na langis galing sa oil filter. Okay, I forgot to tell you guys, mas okay rin kung meron kang funnel. Para pag nagsalin ka ng langis, hindi siya matatapon, hindi siya makalat. Pero hindi naman siya kailangan, mas maganda lang na meron ka. Kasi meron rin siyang strainer just in case na meron kasamang dumi yung oil mo. Sasalin na natin ang ating GP lubricant na fully synthetic oil. Usually 4 liters to yung engine oil ng ganitong sasakyan. So I have a 4 liter tub. Ayan na. So sasalin natin. Okay, to be sure, hindi ko muna lalagay lahat kasi mas mahirap pag sumobra. Di ba yung kulang, madali lang magdagdag. Pag sumobra, mahirap alisin. So, kukunin na natin yung dipstick natin. Punasan muna natin. And then, we're going to measure how much oil na yung nalagay natin. When measuring oil with your dipstick, dapat nasa taas na dot siya. Okay? Okay, so, there's our level engine oil. There's the level of our engine oil. Nakikita nyo? Nasa dot na siya na taas. So, tama na yung level natin. So, after all that, takpan mo na, balik mo na yung dipstick mo, balik mo na yung oil cap mo, and then check for leaks underneath the car. Mukhang wala naman. So, all clear. You have to check your drain plug kung may tumutulo doon. You have to check your oil filter kung may tumutulo doon. So far, wala naman. So, all good tayo. And of course, you have to consider the elevation of your car. Baka mamaya nakaganon yung kotse mo. Hindi mo talaga masusukat yung level ng langis mo na maayos niyan. Dapat pantay lang. So, after ng lahat ng pagsalin mo ng fluids and check mo na yung mga leaks, wala ka ng problema dyan. Pwede mo na siya start to warm up and enjoy your newly changed oil engine. And that's how you change your engine oil on your car. Sobrang dali lang. Again, thank you kay GP Lubricants for sponsoring us with their fully synthetic 5W40 na langis. So I hope na natutunan kayo sa video natin ngayon and balik na tayo sa series natin. So, nagkaroon na naman tayo ng problema kay Chrissy. And I don't know kung aabot siya sa Tarlac tomorrow. Tomorrow ni alis namin eh. We had a problem with the rear caliper na medyo mahirap solusyonan. This one that goes here sa handbrake. Tapos may nut na ganito. Snapped off. So, diba? Kaya pa naman hanapin nito. First comes to worst, you have to buy new calipers. So, na-change oil na natin. Kinakabit na yung bagong hydrovac natin. Napalitan na natin yung mga pito. Pito ba tawag dito? Hindi ko alam. Naayos na natin yung mga wiring sa loob. Naayos na natin yung loob. Supposedly, ito na lang yung last na gagawin. Tapos biglang poop! So it looks like, dapat kasi bukas, papalain ako ng umaga, tsaka babiyahin diretso Tarlac. And since this happened, naghahanap pa kami ng parts na pwede ipalit dito. All that work! Nakabit natin yung bago natin bumper. Nakabit natin yung bago natin plaka. Ready na sana. So, here we go again.
Okay, we almost forgot about our science experiment. So here is what's inside the oil filter. Ito na. Nabuksan ko na siya. So merong element sa loob ng oil filter na yan. Yan. So this is what filtrates your engine oil. Yan. So bubulat-latin natin to. Mag-gloves muna ako kasi ayoko ng madumi ang kamay ko. Okay, here's the element. Some newer model cars, element na lang nilalagay mo, hindi na yung steel na ganun. Meron silang container na papalitan mo yung element, yun yung oil filter mo. Pero in our case, dito sa EG natin, naka-canister pa rin to. Dumi. Kasi, hindi, dito na pala, tapos dito papasok. Or dito lalabas. Hindi ko rin alam. So I guess I'll end up our experiment with this. This is what's inside the oil filter. You want massage? Massage kita, massage. Oh, yan ang GP oil. Oh, oh.